At sa pagkakataong itong ating sasagutin, itong isang anti-Catholic na ayon sa kanya, ang mahal na Birhen Maria hindi pwedeng tawaging ina ng Diyos. Bagkus, ito umano'y ina ng tao. Dahil kung siya ay ina ng Diyos, ibig sabihin, may lulo umano ang Diyos. Pakinggan natin. Pero sino ba talaga si Mary? Si Mary po mga kapatid, she was just only a merely po, ina po sa kay Jesus bilang isang tao, hindi po bilang isang Diyos. He was only used by God na doon po ilagay si Kristo sa kanyang sinapupunan. Doon po maging tao po niluwal po si Panginoong Kristo sa kanyang sinapupunan. Pero kung tawagin siya po ay ina ng Diyos, mali po yun mga kapatid. Kasi kahit kailanman, wala pong ina ang Diyos mga kapatid. No? Kasi kung meron ina, meron din palang lulo ang Diyos mga kapatid. Yon. Kung may ina, ibig sabihin para sa kanya, may lulo ang Diyos. Binanggit niya dito ang iba't ibang mga katawagan sa Litany of the Blessed Virgin Mary at isa-isahin natin ito mga kapatid sa pagsagot. Dahil alam niyo naman ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ito, isa-isahin natin. Mga kapatid, may pagtuturo po ang sa iglesia na si Mama Mary po or Mary is the Mother of God. Gaano po ba katotoo po yan mga kapatid? We will discuss it shortly in an objective discussion po mga kapatid. No? Walang bulihan po. Mga kapatid, Catholics po, they believe po, or obviously the Catholic... parang nagkamali siya dito dahil natawag na niyang Mama Mary. Balik muna natin. God. Gaano po ba katotoo po yan mga kapatid? Po ang sa iglesia na si Mama Mary po or Mary. So, tinawag na niyang Mama Mary. Baka dating Katoliko ito. Is the Mother of God. Gaano po ba katotoo po yan mga kapatid? Gaano daw katotoo na si Santa Maria ay Mother of God? Dahil para sa kanya ay Mother of Man lang. Discuss it shortly in an objective discussion po mga kapatid. No? So, atin ding sasagutin siya punto por punto bawat isyo na ibinabato niya. Ang bulihan po. Mga kapatid, Catholics po, they believe po, or obviously the Catholic... Kung napansin ninyo ang mga anti-Katoliko mga kapatid, nagkaisa talaga sila laban sa pananampalataya ng simbahang Katoliko mula sa Papa, tinitira, doktrina ng simbahang Katoliko sa mga santo at sa mahal na Birhen Maria. Pero kung pansinin ninyo, wala ni isa man sa kanila ang umaatake at nagtuligsa sa nagtatag ng simbahang Katoliko. Bakit? Dahil kung meron kahit sino man ang umaatake sa nagtatag ng simbahang Katoliko mga kapatid, abay, mapilitan sila sa pag-research at tingnan sino nga ba talaga ang founder. And all secular histories show a direct time, ayon pa sa Pasugo Magazine, na there is only one church founded by Jesus Christ at walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Kaya dito tinira ang doktrina ng simbahang Katoliko, lalo na ang pagtawag natin sa mahal na Birhen Maria na Mother of God, Theotokos, o yung pagtawag mga titulo ni Santa Maria sa litany. Group strongly oriented towards veneration. So, buti na lang na nabanggit niya dito ang veneration dahil para sa ibang mga anti-Catholic mga kapatid, veneration para sa kanila, yon talaga ay pagsamba na sa Diyos mismo o kaya pag-Diyos-Diyosan na. Ang veneration ay honor. So, pakinggan natin siya. Of Mary. She is called the following, the Mother of Divine Grace. Si Santa Maria, tinatawag na Mother of Divine Grace.
Ang tanong, bakit po ba tinatawag ng simbahang Katoliko? Bakit po ba we honor Mary as Mother of Divine Grace? Una, tinatawag siyang Mother of Divine Grace dahil siya ay Mother of the Son of God. And the Son of God is the author of the grace. Kung tingnan natin ang mabasa sa Romans chapter 5 verses 20 up to 21, now the law came into increase. The trespass, but their sin increased. Grace abounded all the more, so that as sin reigned in death, grace also might reign through the righteousness leading to eternal life through Jesus Christ our Lord. So ulitin ko, si Santa Maria tinawag na Mother of the Divine Grace dahil siya ang Mother of the Son of God, the author of the grace, na ayon sa Romans chapter 5 verses 20 up to 21, mga kapatid. At hindi lang yan, isa pa sa katawagan sa Litany of the Saints, ito ang kanyang Litany of the Holy Rosary, ito. Divine grace, help of the Christian. Okay. Bakit po ba ang Mahal na Birhen Maria tinatawag na help of the Christian? Tandaan natin, during the time of Pope Pius V, siya ang nagbigay titulo na help of Christian. After the victory of the Christian alliance over the Ottoman Turks at Lepanto noong October 7, taong 1571. Alam niyo naman na balak na mga Ottoman Turks, mga Mohammedan army na mag-take over sa Europe at sa Vatican, kaya nangyari yung digmaan sa Lepanto sa October 7, 1571, mga kapatid, no, sa pamamagitan ng rosary at prosesyon. Ang mga kasundaluhan na tinatawag na Holy Alliance ay nanalo dahil malaking unos ang dumating at tinalo nito ang napakaraming sundalo ng mga Ottoman Turks. Kaya nangyari ito sa October 7, taong 1571. Ito'y unang idiniklara na kapistahan ng Our Lady of Victory at tinawag ni Saint Pius V, Pope Pius V, ang titulo ni Santa Maria na Help of Christians. Bakit? Una, tayo sa pamamagitan ng binyag, nagiging kabahagi sa katawan ni Kristo, kabahagi sa katawan ni Kristo bilang mga Kristiyano. Kung tingnan natin ang The Living Bible, ito ang mabasa natin. And we who have been baptized into union with Christ are enveloped by Him. We are no longer Jews and Greeks, or slaves or freemen, or even merely men or women, but we are all the same. We are Christians. We are one in Christ. So ang sabi sa naturang talata, we are all the same. We are Christians. At ang mga Kristiyano, tayo ay tinubos ng ating Panginoon Jesucristo sa cross. Unang Korinto 1:18. At alam niyo ba, next to salvation, the greatest gift that Jesus gave to us is His mother. Naalala niyo ba? At the foot of the cross, anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Behold your mother. Yan ang mabasa natin sa John chapter
19 verses 26-27. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, Woman, here is your son. And the disciple, here is your mother. From that time on, his disciple took her into his home. So, nagiging kabahagi na talaga ang mahal na Birhen Maria sa tunay na iglesia. Tandaan natin na lahat ng mga Kristiyano na nabinyagan ay nagiging mga alagad ni Kristo sa Mateo 28:19 hanggang 20. At doon sa cross, si Santa Maria na kanyang ina, Juan 19:26-27, ay ibinigay ng ating Panginoon Jesucristo ni San Juan na kanyang alagad, na representar sa lahat ng mga alagad, walang iba kundi ang simbahan. Kaya, tinanggap ni San Juan si Santa Maria. Yung ibang mga sikta na hindi tumanggap sa mahal na Birhen Maria bilang kanilang ina, anong nangyari? Parang mga anak na nagkawatak-watak dahil nawala ang kanilang ina sa espiritual. At hindi lang yan. Ito pa ang kanyang tera. Ark of the Covenant. O, Ark of the Covenant. Bakit po ba tinatawag na Ark of the Covenant? Ito. Bakit po ba Ark of Covenant ang mahal na Birhen Maria? Una, tingnan natin at ang mga pangyayari sa lumang tipan, mga kapatid. Kaugnay sa kaban, yung lumang kaban ng tipan. Yung Ark of Covenant, mga kapatid. At ang pagkakatupad sa Ark of Covenant, lalo na sa mahal na Birhen Maria, bilang bagong kaban sa bagong tipan, New Testament. Tandaan natin na sa Old Testament, mga kapatid, nagpagawa ang Diyos kay Moises ng isang tabernakulo at isang kaban na mula sa kahoy na akasya na nakabalot, binalutan ito ng ginto sa loob at sa labas. At binagawan din ng luklukan ng awa o mercy seat, mga kapatid, kung saan may dalawang inuukit na kerubin sa bawat dulo ng naturang kaban, mga kapatid, na magkaharap. Exodo Kapitulo 25, versikulo 19-22, yung kerubin na ginto na inuukit, mga kapatid, sa bawat dulo nito na nakaharap. At nakabuka ang kanilang pakpak ibabaw mismo sa kaban. At ano po ba yung nasa loob ng kaban? Kung tingnan natin ang mabasa sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 4, ito ang mabasa natin. Naroon ang gintong altar na pinagsusunugan ng insinso at ang kahon ng kasunduan na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng kahon ang lalagyang ginto na may lamang mana. Ang tungkod ni Aaron na nagkasibol at ang malapad na mga bato kung saan nakaukit ang mga utos ng Diyos. Yun ang laman sa Ark of Covenant sa lumang tipan. So, ano daw ang nasa Hebreo Kapitulo 9 na nasa loob ng kaban ng Ark of Covenant, mga kapatid, na may gintong dambana ng kamanyan at ang kaban ng tipan at ang
paligid ay binalutan ito ng ginto. Una, sinisidlan ito ng ginto na may lamang mana, yung tinapay na nagmula sa langit. Ikalawa, yung tungkod ni Aaron, no, na namulaklak, tanda sa pagiging high priest. At yung tapyas na bato ng tipan, yun ang 10 kautusan, salita ng Diyos na nakaukit sa bato. So, ang mga Hudyo, mga kapatid, ay yun ang ginawa nilang napaka-banal talaga, yung kaba ng tipan. Sa New Testament, mga kapatid, alam natin na sino po ba yung high priest? Walang iba, ang ating Panginoon Jesucristo. Diba sa Hebreo Kapitulo 5, versikulo 8, na sumisimbolo mismo yung tungkod ni Aaron, high priest. Siya ay tinatawag sa Hebreo Kapitulo 5, versikulo 10 na high priest after the order of Melchizedek. So, sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ituloy natin sa Juan Kapitulo 14, tulad sa may tapyas na bato kung saan nakasulat ang salita ng Diyos, Word of God, yung 10 Commandments, ang ating Panginoon Hesus, siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, Juan Kapitulo 1, versikulo 1. At hindi lang yan. Siya ang tinapay na nagmula sa langit, Juan Kapitulo 6, versikulo 41. So, kaya walang duda na si Santa Maria ang Ark of the New Covenant. Napakalalit kung ating pag-aralan, mga kapatid. Una, kung tingnan natin, sa lumang tipan, merong naganap na paglilim ng Diyos sa kaban ng lumang tipan sa Lumang Testamento, mga kapatid. Kaya ang kaban sa pamamagitan ng 2 cherubim, ito'y sumisimbolo sa presensya ng Diyos na mabasa natin sa Exodo 25:22. Sa bagong tipan, ang mahal na Birhen Maria ay liliman ng kataas-taasang Diyos. Saan yan mabasa? Sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 35, sumagot ang anghel, sa iyo ang banal na espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipinanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Ano daw? Así al santo niño que va a nacer lo llamaran hijo de Dios. Ang sanggol na ipinanganak ni Santa Maria ay tatawaging anak ng Diyos. So, sino ang tinatawag na anak ng Diyos? Ang ating Panginoon Jesucristo. Sino ang manganak nitong batang tatawaging anak ng Diyos? Walang iba kundi ang mahal na Birhen Maria. At hindi lang yan, mga kapatid. Bakit si Santa Maria ay tinatawag nating bagong kaban ng tipan, mga kapatid, na nililiman ng Diyos upang mailagay sa kanyang sinapupunan ang ating Panginoong Jesucristo? Ang bagong kautusan, katulad na lamang, mga kapatid, sa paglagay ng mga tapyas na bato, yung 10 Commandments, sa Ark of the Covenant, ang mahal na Birhen Maria ay lililiman ng salita ng Diyos na nagkatawang tao,
Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14. So, ang Old Ark, the dwelling place of God. Sa bagong tipan, Mary is the new dwelling place of God. Ngayon, dadako tayo mga kapatid sa paghahambing sa mga pangyayari sa Old Testament kaugday sa lumang kaban ng tipan. Na siya rin ang pangyayari sa bagong kaban sa New Testament na tumutukoy sa mahal na Birhen Maria. Una, ang kaban ng unang tipan ay naglalakbayon patungo sa bahay ni Obed-Edom sa bulubundukin ng bayan ng Hodea. At yon ang mabasa natin sa ikalawang Samuel, Kapitulo 6, versikulo 10. Hindi niya ito mapanghahasang dalhin sa lungsod ni David. Kaya't doon niya inihatid sa bahay ni Obed-Edom na taga-Git. So, ang tinatawag na kabanang tipan, saan siya naglalakbay? Doon sa bahay ni Obed-Edom sa Hodea yon. Yung bagong kabang ng tipan, alam natin, na tumutukoy sa mahal na Birhen Maria, naglalakbay din naman patungo sa bahay ni Zacarias, sa bulubunduking bayan sa Hodea. Yun ang babasa natin sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 39-34. Makalipas ang ilang araw, gumayak si Maria at nagmamadaling pumunta sa isang bayang bulubundukin sa Hodea, sa bahay ni Zacarias. Pagdating doon ay binati siya ni Elizabeth. See? So, makita natin ang napaka-paralel, no? Sa tinatawag na kaban ng tipan sa lumang tipan at ang kaban ng tipan sa bagong tipan. Kung tingnan natin ang pangyayari noon, naalala niyo mga kapatid na si Haring David nagsuot ng damit saserdote, yung damit pare. So masayaw sa harap ng kaban ng tipan. Saan yan mabasa? Sa ikalawang Samuel, Kapitulo 6, versikulo 14. At nagsayaw si David ng kaniyang buong lakas sa harap ng Panginoon. At si David ay nabibigkisan ng isang ipod na lino. So, si David dito, sumasayaw siya sa harap ng kaban ng tipan. Anong kaugnayan dito? Sa kaban ng bagong tipan. Naalala niyo ba? Si San Juan Bautista, lahi ng mga saserdote, lahi ng pare, biglang gumalaw. Sa tiyan pa lamang ni Santa Elizabeth, pagdating ni Santa Maria. Yon ang mabasa natin sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 41. Ito ang ating mabasa. Nang narinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya'y napuspos ng Espiritu Santo. See? Ang tinatawag na napaka-paralel mga kapatid. Ngayon, sa Old Testament, yung kaban ng lumang tipan, di po ba? Kahit si Propeta David, nang pagpasok sa kaban, ay napatanong siya, may tanong siya. Saan yan mabasa? Nasa ikalawang Samuel, Kapitulo 6, versikulo 9. At natakot si David sa Panginoon sa araw na yaon, at kanyang sinabi, paanong madadala rito
ang kaban ng Panginoon sa akin? Yun ang tanong ni Propeta David. Paano madadala rito ang kaban ng Panginoon sa akin? Anong kaugnayan nito? Di po ba? Yun din ang tanong ni Santa Elizabeth, Lucas Kapitulo 1, versikulo 43. Ayon dito, at ano't nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin? So, dito mga kapatid, napaka-parallel talaga ang kaban sa lumang tipan at ang kaban sa New Tipan na tumutukoy sa Mahal na Birhen Maria. Sa lumang tipan, ang Ark of Covenant ay nanatili sa bahay ni Obed-Edom sa loob ng 3 buwan. Yon ang mabasa natin sa Ikalawang Samuel, Kapitulo 6, versikulo 11. At ang kaban ng Panginoon ay natira sa bahay ni Obed-Edom sa Gathio na 3 buwan, at pinagpala ng Panginoon si Obed-Edom at ang kanyang buong sambayanan. So ano namang kaugnayan dito kung 3 buwan ang Old Ark of the Covenant ay nanatili sa bahay ni Obed-Edom? Mga kapatid, naalala niyo ba si Santa Maria ay nanatili sa bahay ni Zacarias at ni Elizabeth sa loob ng 3 buwan. Yun ang mabasa natin sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 35. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan bago siya umuwi. So dito mga kapatid, makita natin ang napaka-parallel talaga na kaban ng tipan sa Old Testament at sa New Testament tungkol sa Mahal na Birhen Maria. At hindi lang yan, meron pa siyang binanggit tungkol sa Queen of Angels. Queen of Angels, Morning Star. Queen of Angels, Morning Star, isa to sa binanggit niya. Kaya isa-isahin din natin ito. Bakit ang Mahal na Birhen Maria ay tinatawag na Queen of Angels, mga kapatid? Una, alam naman natin na ang mabasa sa Revelation chapter 12, verses 1, ituloy sa 5, hanggang sa 9, ay may isang nakita si San Juan na lumalabas na dakilang tanda sa langit. Isang babaeng nararamtan ng araw. Ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa. Sa kaniyang ulo ay may isang putong na may 12 bituin. Sa 5, nagsilang siya ng isang batang lalaki na siya ang magpapastol sa mga bansa sa pamamagitan ng isang pamalong bakal. Inagaw ang kaniyang anak patungo sa Diyos at ang kaniyang trono. At sa 7, ito na ang digmaan ng mga anghel. Digmaan sa mga anghel at ang fallen angels na nagresulta sa pagkatalo ng mga fallen angels at sila'y inihulog. So, dito mga kapatid, ang Mahal na Birhen Maria ay tinatawag talaga na Reyna ng mga anghel, Reyna ng simbahan, Queen of heaven and earth. Dahil ang anak niya ay hari, alang naman, ang ina ay magiging muchacha. Then, tinatawag din siya, binanggit niya yung tala ng umaga. Ano po yung ibig sabihin ng tala ng umaga? Ito mga kapatid ay sumisimbolo. Hindi ito letra por letra. Ang salitang, may simbolo yan. Ang salitang tala ng umaga o morning star ay nagbibigay
ng palatandaan na malapit na sumibol ang araw. Ang tala ng umaga ang nakatakda sa pagdating ng araw na maikonekta natin sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Konting na natin sa Malakias Kapitulo 4, versikulo 1, sapagkat narito, ang araw ay dumarating na nagninigas na parang torno, at ang lahat na palalo, at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami, at ang araw na dumating ay susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo na ano't hindi mag-iwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. See, may hula na darating ang araw. At bago dumating yung araw na yan, ang liwanag, walang iba, si Santa Maria. Yun ang tala ng umaga na nagbigay ng sign pagdating sa Misayas, pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Siya, ang ating Panginoon Jesucristo, ang araw na nagbigay ng ilaw ng sanlibutan. Si Santa Maria naman, ang tala. Kaya nga, nakita ng 3 hari ang maningning na tala sa umaga na nagbigay ng palatandaan sa pagdating sa Mesiyas sa mundo, mga kapatid. So tuloy natin. Health of the sick and the gate of heaven. Walang problema sa pag-claim, mga kapatid. So, gate of heaven, alam naman natin na sa pamamagitan ni Santa Maria, nabukas ang langit sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo na nagdala sa atin ng kaligtasan upang tayo'y makapasok na 1:14 siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Pero sino ba talaga si Mary? Si Mary Sino ba si Santa Maria? Ayon sa kanya, kapatid, she was just only a merely po, ina po sa kay Jesus bilang isang tao. Ina ni Jesus bilang isang tao. Wala yata itong logic talagang ang mga anti-Catholic. Una, ano bang ipinanganak ni Santa Maria? Ang pagkatao ba ng ating Panginoon Jesucristo? Likas na kalagayan niyang pagkatao lang. Ibig po sabihin, sa persona ng ating Panginoon Jesucristo na pumasok sa sinapupunan ni Santa Maria, ibig po ba sabihin, hiwalay ang kanyang pagka-Diyos at ang kanyang pagkatao sa banal na persona ng ating Panginoon Jesucristo? Lilinawin natin, mga kapatid, ang isinilang ng Mahal na Birhen Maria ay hindi po ang nature. Hindi po ang likas na o nature, kundi ang banal na persona na may dalawang nature, both human and divine. Sabi niya, bilang isang Diyos. He was only used by God na doon po ilagay si Kristo sa kanyang sinapupunan. Doon po maging tao po liluwal po si Panginoong Kristo kaysa sa kanyang sinapupunan. Pero kung tawagin siya po ay ina ng Diyos, mali po yun, mga kapatid. Mali daw umano kung tatawaging ina ng Diyos. Kaya nabuhay dito ang tinatawag na ancient heretics sa panahon ni Nestorius, mga kapatid, na si Santa Maria ay Christotokos at hindi Theotokos. Kung balikan natin ang Lucas Kapitulo 1, versikulo 35, así que al Santo Niño cueva inacer lo llamaran Hijo de Dios. Itong mabasa natin sa Tagalog, lililiman ka ng makapangyarihan ng kataas-taasan, Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipinanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos.
Ano daw ang ipinanganak ni Santa Maria? Ang ianak niya, tatawaging anak ng Diyos. Okay. Kung tatawaging anak ng Diyos si Panginoon Jesucristo, sino ang magiging ina nitong batang tatawagin na anak ng Diyos? Hindi po ba ang Mahal na Birhen Maria? Nalito lang siguro sila ang kanilang akala na ang pagiging ina ng Diyos ng Mahal na Birhen Maria ay nangangahulugang ina ng Holy Trinity. Hindi po. Research naman pag may time. Kaya sabi niya, Kahit kailanman, wala pong ina ang Diyos, mga kapatid. No? Kasi kung meron ina, meron din palang lulo ang Diyos, mga kapatid. kung may ina, may lulo. Aba, kung balikan natin ang mabasa sa Lucas 1:35, Asiqui al Santo Niño Cuiba Inacer Lolyamaran Hijo de Dios, ibig sabihin na tatawaging anak ng Diyos, mga kapatid. So, ibig po ba sabihin na may lulo ang anak ng Diyos talaga? Kung yun ang letra por letra. Pero, ang pagkaina ng Diyos sa Mahal na Birhen Maria, alam nyo, napaka-biblical ito. May basihan tayo. Bakit ang Mahal na Birhen Maria ay tinatawag na ina ng Diyos? Una, tandaan ninyo na sa Lucas Kapitulo 1, 43. Ito ang ating mabasa. When Elizabeth heard Mary's greetings, the infant leaped in her womb. And Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? So, dito malinaw ang sabi ni Santa Elizabeth, mga kapatid. Ang sabi niya na Mother of my Lord. Ang sinambit ni Santa Elizabeth na Mother of my Lord, abay, katumbas yan sa pagtawag ng simbahang Katoliko ni Santa Maria na Mother of my God. Dahil, alam naman natin sa Biblia, ang Lord ay Diyos. Ang Diyos ay Panginoon. Di ba? Jeremiah chapter 10, verse 10. Ito ang mabasa natin, mga kapatid. The Lord is true God. He is the living God, the eternal King, before whose anger. At dagdagan pa natin ng talata na patunay na ang Lord ay God. Ito sa Psalm chapter 118, verse 27. The Lord is God and has given us light, join and procession with leafy branches up to the horns of the altar. Dagdagan pa natin ng talata na nagpatunay na itong Panginoon, Lord, ay tinatawag talaga na God. Saan yan mabasa? Sa Bagong Tipan, Acts chapter 2, verse 39. For the promise is made to you and to your children and to all who's far off, whomever the Lord our God will call. So, malinaw, mga kapatid, na sa Biblia, walang duda na ang Lord, Panginoon, ay tumutukoy sa pagka-Diyos. Patunay na ang Panginoon, ibig sabihin, Diyos. Kaya, ang nasa sinapupunan ni Santa Maria ay Diyos. Hindi lang basta Panginoon, kundi Diyos po iyon. Kung Diyos ang nasa sinapupunan ni Santa Maria, at si Santa Maria ay ina ng nasa sinapupunan niya, therefore si Santa Maria
ay ina ng Diyos. At mismo ang Diyos ang nagsabi na siya lamang ang Panginoon at walang iba. Nasa Isaias Kapitulo 45, versikulo 5 hanggang 6. Ito ang mabasa natin, mga kapatid. I am the Lord, and there is no other. There is no God beside me. It is I who am you, though you know me not. So that toward the rising and the setting of the sun, men may know that there is none besides me. I am the Lord, there is no other. So, napakalinaw, mga kapatid. Kaya, kung ang batayan natin, gamitin natin ang logic, kung sinasabi ni Santa Elizabeth sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 41-43, na si Santa Maria ay Mother of my Lord. At kung ang Panginoong Diyos ayon sa binasa natin, Jeremiah chapter 10, verse 10, Psalm chapter 118, verse 27, Isaiah chapter 45, verses 5 up to 6, na ang Panginoon ay Diyos. Therefore, logically, si Maria ay tinatawag ni Elizabeth, Mother of my Lord, walang pagkakaiba sa Mother of my God. To make His message known is our responsibility.